Backers, nandito kami para iligtas ka. Dahil humingi kasi ng tulong sa amin ng iyong ama. Ha? Humingi siya ng tulong? Pero, napakahirap. Hindi mangyayari yun. Imposible. Hindi magiging madali para sa atin ang pagtakas dito dahil napakahigpit ng security nila. Mahigpit ka mo? Alam niyo kasi, ito ang bahay ng Big Brothers. Napakahigpit na security system nila dito at napakarami pang mga gwardya. Pero ito, tignan mo. Nakapasok na kami. At hindi man lang kami pinagpawisan. Huh? Ano, Rika? Gusto mo bang makita ang iyong ama? Pero, Magtiwala ka sa aming dalawa, Rika. Dadalhin ka namin sa kanya para magkita na kayo. Ano? Tayo na. sige. Hintayin niyo ako dito. Mag-aayos lang ako sandali. Bilisan mo lang, ha? Sikretong daanan? Oo, alam ko ang mga sikretong daanan dito. Pwede natin gamitin yun. Mas ligtas tayo kung doon tayo dadaan. Mabuti kung ganun. Sige, doon tayo. Bilisan natin. Nandito na tayo. Mukha nga itong isang sikretong daanan. Ang galing. At ni wala man lang kahirap-hirap. Hindi ba, Van? Tayo na. Ano pang hinihintay niyo dyan? Lumabas na tayo dito. Huh? Naku, lagot tayo. Sabi na, tama ang hinala ko. Huh? Napakadali nyo lang palang loko Pasensya na. Pero sinabi ko ang tungkol sa inyo habang nagbibihis ako. Ano? Pero Rika, bakit? Para sa inyong kaalaman, may relasyon na kami ng pinuno ng Sun Society. Siya nga pala si Tachikawa. Huh? Akala ko pa naman magagaling kayo. Hindi kayo nag-iisip. Bakit? Sa tingin nyo ba, gusto ko pang bumalik sa walang kwentang pulubin yon? Pulube? Tama, pulubin. Ang walang kwentang matandang yon o ang aking ama. Gusto niya ako makita? Pwede ba? Nagpapatawa ba kayong dalawa? Alam niyo bang nahirapan ako ng gusto nung siya pa ang kasama ko? Ayoko nang bumalik pa sa kahirapan. Naiinggit ako tuwing nakakakita ako ng mga batang kasing edad ko at nagsasaya. Dahil hindi ko naranasan yun. Na-bankrupt ang kumpanya namin dati kaya binenta ako ng aking ama sa Big Brothers. Dahil doon, galit ako sa kanya. Pero kahit papano, nagpapasalamat pa rin ako sa pagbenta niya sa akin. Tingnan niya singsing na to. Kung kasama ko siya, hindi ako magkakaroon ng singsing na kasing ganda at kasing mahal dito. At hindi lang ito. Meron na rin ako magagandang bag, damit at sapatos. Nakukuha ko dito ang lahat ng gustuhin ko. Maganda ang buhay ko dito at masaya na ako. Di tulad nung siya pang kasama ko. Hindi na ako babalik sa kanya dahil hindi ko ipangpapalit ang buhay ko dito. Huwag mong sa amin. Napakabait mo raw. Ipinagmamalaki ka pa nga niya dahil hindi ka raw nagre-reklamo kahit na mahirap lang kayo. Hindi ka raw niya nagawang protektahan noon. At pinagsisisihan niya yun. Nagmakaawa siya sa amin na ibalikan namin sa kanya para makahingi siya ng tawad. Gustong-gusto ko na talagang makita ng iyong ama, Rika. Kung alam mo lang, nag-aalala siya ng gusto sa kalagayan mo. Wala na akong pakialam sa kanya. Pinabayaan niya ako dati. At dahil doon, kinalimutan ko na siya. Galit ako sa kanya at para sa akin, wala na akong ama. Rika? Itigil nyo lang daldalan. Mga pangas kayo. Ngayon, sa tingin nyo ba makakalabas pa kayo ng buhay dito? Linalo mo tong lahat. Kung di ako nagkakamali, kagagawan mo ang paghihirap nila. Pinagnakawan mo ang kumpanya nila para malugi sila, hindi ba? Ano ngayon kung ginawa ko yun? Tumataas na rin noon ang bayarin niya sa kumpanya. Kaya baliwala na rin kung ipagpapatuloy pa niya ang negosyo niyang yun. At isa pa, nakita ko maganda ang anak niya. Kaya pinagdaluhan ko kung paano siya makukuha. Ginawa ko ang lahat para siguraduhin maghihirap ang matandang yon. Para madali kong makuha sa kanya ang anak niya. Umayon naman ang lahat sa plano ko. Kaya ito siya ngayon. Ano? Yung pala nangyari. Hindi maaari. Linanin niya pala lahat ng ito. Pasensya ka na, tanda. Pero, kailangan mo pagbayaran ang mga nagawa mo. Ano pa bang hinihintay nyo dyan? Tapusin nyo na sila!
Dalawa lang sila, hindi pa